Hey mga kulot, ako si Wing at this time handa na tayong maglakbay sa isa sa mga pinaka-epikong destinasyon dito sa Pilipinas, ang probinsya ng Albay. Ang Albay ay isang lugar na puno ng kwento at ganda na siguradong ikakatuwa ng bawat manlalakbay. Sa vlog na ito, sama-sama nating tatahakin ang mahaba at masayang biyahe mula sa Zambales hanggang sa puso ng Bicol. Mula sa mga scenic stops, local delicacies, hanggang sa mga exciting na adventures, samahan niyo ako at tuklasin natin ang Albay, isa sa mga hiyas ng bansa. So, buckle up mga kaibigan. Tara na't simulan ang road trip na ito na puno ng saya, kwento at kaalaman. Let's go! Pasado alas 6 na ng hapon nang nagsimula kami sa aming mahaba-habang ruta patungong Albay. Mula sa Zambales, handa na kami sa mahigit 20 oras na biyahe patungo sa Legazpi City. Ang plano namin, 16 hanggang 17 hours lang ang aabuti. Pero dahil bago kami sa daan na ito at gustong maging maingat, medyo tumagal ang biyahe namin. Habang paparating kami sa Quezon Province, hindi namin maiwasang mamangha sa bituka ng manok, o mas kilala sa tawag na Sierra Madres Winding Road. Ang bituka ng manok ay isang malaking kurba sa highway na parang bitukan ng manok ang hugis. Isa ito sa mga pinakarosyong tanawin ng Quezon. Alam nyo ba na ang Quezon Province ay kilala bilang rice granary ng Calabarzon dahil sa malalawak na rice fields at mayaman sa marine resources. Dahil sa lokasyon nito sa tabing dagat, bandang alas 8 ng umaga, nagtigil kami sa Lolo Ompo sa Calawag, Quezon. Isang matagal ng kainan mula pa noong taong 2003. Dito, bumalik kami ng ilang taon sa tradisyonal na luto at mahahabang kwentuhan. Masarap ang mga putahe dito. Siguradong tatatak sa puso ng mga manlalakbay. Kung mapapansin nyo, ang Bicol region ay isang taniman ng iba't ibang klase ng sili at niyog. Kaya natural lang na marami silang unique at tumatak na mga putahe. Hindi namin maiiwasang ma-amaze sa haba at hirap ng daanan sa Camarines Sur. Malubak ang ilang bahagi ng daan dito. Kaya dapat maging maingat ang mga biyahero. Ang pasensya at tiyaga ay talagang sinusubok sa biyaheng ito. Parang walang katapusang road. Ngunit habang dumadaan, natanaw namin ang mga nagtataasang bundok at ang berde ng mga bukirin. Pati na rin ang mga munting barangay na tila yaman ng probinsya. Pasado alas 3 ng hapon, sa wakas ay narating din namin ang Bicol. Tanaw na tanaw ang magandang Albay mula sa di kalayuan. Dito, pinili naming magpahinga sa La Roca Veranda Suites and Restaurants. Ang napakainit na pagtanggap ang bumugad sa amin mula sa mga staff doon. Parang pamilya na agad kami. Sa ikalawang araw, ang unang destinasyon namin ay ang pinakasikat na pasyalan dito sa Albay. Ang Cagsawa Ruins ay ang natitirang bahagi ng isang 16th century Franciscan church na itinayo noong 1587 sa bayan ng Cagsawa. Nasunog ito noong 1636 dahil sa atake ng mga Dutch pirates at muling itinayo noong 1724 ni Father Francisco Blanco bago tuluyang wasakin ng pagsabog ng Mayon Volcano noong February 1, 1814. Kahanga-hanga dahil habang nakatayo pa rin ito tulad ng gwardya na nagbabantay sa kagandahan ng Mayon. Alam nyo ba na ang pangalan ng Cagsawa ay hango sa salitang kagsawa na nangangahulugang pagsabog? Isa itong paalala ng makapangyarihang puot ng kalikasan na nagbago ng kasaysayan ng Bicol. Bukod dito, ang Cagsawa Ruins ay isa rin tanyag na bahagi ng heritage tours dito sa Pilipinas at madalas ginagamit sa mga pelikula at photoshoot dahil sa dramatic na background ng Mayon. Nasa ilalim ng Cagsawa National Park ang lugar at kahit paulot paanan ng bulkan nito, milyon-milyong turista ang dumadayo taon-taon para masilayan ang ganda ng daragang Magayon. Sa loob ng parke, pwede pang magpakain ng mga isda sa man-made lagoons. Ayun yung malaki oh, ayun lumapit dito. Nang magutom kami,
dumiretso kami sa pinakamalapit na kainan at dito namin na-meet si Ate Catherine. Sa isang hiwalay na video, panoorin nyo ang prank na ginawa ko sa kanya. Dito, ipinatikim ni Ate Catherine ang mga sikat na Bicolano dishes. Sinigang sa buko. Sabaw nito ay gawa sa fresh buko juice at kalamansi. Bicol Express na may ginisang sili at gata, pinangat at pansit bato. Para talagang maluto ang karanasan, nag-level up kami sa kanilang level 5 sili ice cream. Napakapasong ulo ito, kaya sa mga mahilig sa kakaibang eksperimento, ito ang dapat subukan. Okay. Tumanghang talaga siya. Yung anghang niya, hindi naman pagkasubo. Namnamin mo sa bibig mo. Tapos pag nilunok mo. It's okay. Camera needed, bro. Yes, Let's take a full bite. First bite. Let's take a full bite of this ice cream. Yan eh. No sir, no. Huwag na himatay yan eh. Paglabas ng Kagsawa, tiyak na mahuhumaling ka sa likhang puso ng mga tindahan ng pasalubong. Ang pili nuts, sili products at mga gawa sa nyog ay mga paboritong pasalubong dito. Perfect para sa pamilya at mga kaibigan. Mali. Mali. Bicol. Sumunod naming pinuntahan ang Highlands Park na matatagpuan sa taas ng bundok na may iba't ibang kainan at parke. Doon namin naranasan ang Lush Ride, isang fun activity na may only 199 pesos na entrance. Hindi mo talaga pipigilan ang sarili na bumalik-balik dahil sa adrenaline rush at saya na dala nito. Labas! Pa. Sa park ay mayroon ding mga maraming photo spots tulad ng dalawang giant hands at ang light tunnel sa entrance ng park na perfect para sa mga mahilig sa litrato. Sa gabi, madalas may live music na matatagpuan sa Varsity Stage na nagpapasaya sa mga bisita. Ang Highlands Park ay bukas mula 9 AM hanggang 2 AM kada araw, kaya pwedeng mag-enjoy dito kahit gabi na. May entrance fee na maliit lang ang halaga, 30 pesos hanggang 50 pesos, depende sa oras ng pagpasok at edad ng bisita. Sa hapunan, pinili namin ang MJM Restaurant sa may boulevard ng Legazpi City. Dito namin natikman ang kilawin na tuna, mga gulay na ginisa sa oyster sauce, grilled pusit, at syempre, ang klasikong sinigang na tuna. Simple pero satisfying, isang perfect end sa mahabang araw. Nakalipid siguro kasi. Maaga pa lang, agad kong sinilip si Mayon sa umaga. Pero tila wala ng pagkakataon na makita ito ng buo. Ngunit pasado alas 10, sa aming biyahe pa uwi, unti-unting humawi ang mga ulap. At doon, nagpakita ng tuluyan ang Daragang Magayon, ang perpektong paririto ng probinsya. Alam ninyo ba na ang Mayon Volcano ay tinaguriang perfect cone dahil halos symmetrical ang hugis nito? Isa ito sa pinakaaktibong bulkan sa bansa na may mahigit 50 na pagputok mula noong 1616. Kaya naman, tunay na kahanga-hanga ang lakas ng kalikasan dito sa Albay.
Alam nyo ba, ayon sa alamat, si Daragang Magayon ay isang prinsesa na napakaganda at minahal ni Panganoron na isang mandirigma. Ang bulkan ay ipinangalan sa kanya at ang perpektong hugis nito ay sumisimbolo sa kanyang kagandahan at pagmamahal. Kaya nga madalas tawagin si Mayon bilang Queen of Volcanoes. Bukod sa kanyang ganda, ang Mayon Volcano ay may taas na 2,462 meters at isa ito sa pinakaaktibo at pinakamataas na bulkan sa Pilipinas. Sa mahigit 50 na eruption mula 1616, ipinapakita nito ang lakas ng kalikasan sa Bicol na kailangang respetuhin at ingatan. Albay rin ang pinakaunang probinsya sa Pilipinas na binigyan ng ISO certification para sa disaster risk reduction and management dahil sa kahusayan nila sa paghahanda laban sa mga kalamidad. Isang patunay ng tibay at pagmamahal nila sa kanilang mga mamamayan. Sa loob ng 3 araw na pagtuklas sa Albay, napatunayan ko na bitin ang oras para mahalughog lahat ng ganda nito. Isa itong probinsya na puno ng kasaysayan, kultura at likas na kabighani. Sa Bicol, may isang makulay na kasabihan na kapag nagpapakita ng buong ganda at linaw si Mayon Volcano, ito'y palatandaan ng magandang kapalaran para sa mga taong may malinis ang puso at tapat ang kalooban. Sa likod ng mga paniniwala at kultura na bumabalot dito, ang tunay na diwa ay ang paghihimok sa atin na magtanim ng kabutihan. Hindi lamang sa salita, kundi sa puso at isipan. Sapagkat sa huli, ang pinakamahalagang yaman na maiiwan natin ay ang kabutihang nahasik natin sa ating kapwa na siyang bumubuo ng tunay na kapayapaan at kasaganaan sa buhay. Padaba kata, Mayon. Salamat sa napakagandang karanasan, Albay. Pangako, babalikan kita. Diyos mabalos. Win out.